Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 111 hanggang Kabanata 120. Kabanata 111. Nang marinig ito, ang medyo napakapayat na patriarch ng pamilya Ba ay ngumiti at sinabi, bagaman bata si Ginoong Ye, siya ay napakakakayahan at may kakayahan. Anong mga payaso ang pinag-uusapan? Si Yehan ay nagnanakaw ng ngiti sa kapal ng balat ng patriarch ng pamilya Ba. Kung talagang pag-uusapan ang mga payaso, ang pamilya Ba ang unang makakaranas nito. Ngayon, nahihiya siyang sabihin ito sa harap ng lahat. Hindi alam ng lahat dito na ilang araw na ang nakalipas, lihim silang nakilahok sa plano upang patayin si Yehan at agawin ang kayamanan. Okay, hindi ko iniisip na dapat masyadong malayo ang lahat. Narito si Ginoong Ye upang tanggapin ang gantimpala ngayon. Ruanshan, pakikuha ang mapa. Sa oras na ito, ang pinuno ng pamilya Kun, si Kun Xian, na hindi kailanman nagsalita, ay narinig ito. Si Ruanshan ay biglang ngumiti at sinabi, nakikita mo, talagang nakalimutan ko ang negosyo, may puso pa rin si kapatid Kun Xian, at sa kasong ito, ipapakita ko ang mapa ng mga minahan kay Ginoong Ye. Wala bang pagtutol ang tatlong patriarch? Gantimpala. Sa pagdinig sa salitang ito, nang tumango ang tatlong patriarch sa silid, sabay-sabay silang umiling sa kanilang isip. Mayroon bang mas makapal na balat na tao kaysa dito? Pagkasabi nito, may agad na naghatid ng blueprint kay Yehan. Binuksan ni Yehan ito at nakita niyang maraming mga ruta ang nakadrawing sa blueprint, ngunit isang pulang ruta ang humahantong ng diretso sa isang malalim na bahagi ng isang sinaunang gubat. Sa gilid ng sinaunang gubat, maraming mga taluktok ang nakatayo, umaabot sa mga ulap. Tiningnan ni Yehan ang mapa at itinago ito. Ngayon na nasa kanyang mga kamay ang mapa ng mga minahan, wala nang dahilan para ipagpatuloy niya ang pagkukunwari sa mga ito. Nang makita ni Yehan na itinago ang mapa, tumayo si Ruanshan at ngumiti, Ginoong Ye, ngayon natapos na ang negosyo, nais ko sanang makasama ka sa isang pagkain. Ang aming pamilya Ruan ay palaging umaasang makipagtulungan sa mga talentadong tao tulad ni Ginoong Ye. Kung si Ginoong Ye ay interesado, maaari tayong pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan mamaya. Nang marinig ang mga salitang ito, ang tatlong patriarch ay nagalit sa kanilang sarili dahil nahuli sila sa pagsasalita. Sa katunayan, bagaman dumating sila dito ngayon upang ipakita kay Yehan ang pangalawang gantimpala, talagang lahat sila ay narito upang makipagkaibigan kay Yehan, lalo na ang pamilya Ruan. Sa pamilya Ba, pagkatapos makita ang kamangha-manghang enerhiya sa likod ni Yehan noong nakaraang gabi, desperado silang nais na bumuo ng magandang relasyon kay Yehan, at ang tanging paraan upang makabuo ng magandang relasyon kay Yehan ay ang makipagtulungan at ibigay kay Yehan ang mas maraming rough stones. Pagkatapos ng lahat, ang pangangailangan para sa mga rough stones sa domestic market ay labis na mataas sa kasalukuyan. Kung makipagtulungan sila sa kanila at makakuha ng mas maraming bahagi ng rough stones, walang sino man ang nais na tumanggi. Ngumiti si Yehan ng bahagya, at sinabi kay Ruanshan, pasensya na, Patriarch Ruan, may nakatakdang appointment na ako kay Patriarch Kun upang magka-team mamaya, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, at tiyak na bibisita ako kapag natapos na ang mga bagay dito. Kapatid Kun Xian, hindi ko inaasahan na ikaw ay isang tunay na tao na hindi nagpapakita ng mukha. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Yehan, si Ruanshan ay sumulyap kay Kun Xian ng may madilim na tingin, at pagkatapos ay ngumiti kay Yehan, ayos lang, dahil si Ginoong Ye ay may appointment na, kaya hindi ko siya pipilitin, ngunit ang aming pamilya Ruan ay talagang may balak na makipagtulungan kay Ginoong Ye, at umaasa akong maisip ni Ginoong Ye ang tungkol dito pagbalik niya. Patriarch Ruan, huwag mag-alala, tiyak na pag-iisipan ko ito ng maigi. Si Yehan ay tumawa sa kanyang isip pagkatapos ay tumingin kay Kun Xian at ngumiti, Patriarch Kun, mangyaring. Nang marinig ito ni Kun Xian, agad siyang ngumiti at nagsabi, mangyaring, Ginoong Ye, narinig ko na si Sang-er ay nagbanggit na kay Ginoong Ye matagal na, at dapat tayong magkaroon ng magandang pag-uusap mamaya. Nang makita si Yehan at Kun Xian na umalis mula sa silid, umalis din ang pinuno ng pamilya Yan, at sa lalong madaling panahon ay tanging sina Ruanshan at ang patriarch ng pamilya Ba na lamang ang natira sa silid. Balaw Liu, sabihin mo, ano ang palagay mo? Si Ruanshan ay sumulyap sa patriarch ng pamilya Ba at tahimik na nagtanong. Nang marinig ito, kumalat ang mga braso ni Balaw Liu at ngumiti, at sinabi, kung mayroon akong anumang ideya, mas mabuti nang makinig sa payo ni kapatid Ruan. Balaw Liu? Bakit mo ako ginugulo dito?
Kung ito ay tungkol sa paghawak kay Kun Sian o kay Yehan, tayong dalawa ay nasa iisang lubad. Ang enerhiya ay nakakagulat at siya ay matatag at maparaan. Ngayon na malapit na sina Kun Sian at ang batang ito, kung sakaling may pagbabago sa laro bukas, ang ating mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Bukod dito, may mga alitan ng aking pamilya at ang batang ito. Kung ang batang ito ay tumangging makipagkasundo, kailangan nating bumuo ng isang perpektong plano. Unti-unting dumilim ang mukha ni Balao Liu. Sa katunayan, nauunawaan niya ang sinabi ni Ruan Shan. Ang tanging pinagsisisihan niya ngayon ay dapat hindi siya naging sakam sa napakamahal na jade, kaya't siya ay napunta sa kabaligtaran ni Yehan. Kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Tumingin si Balao Liu kay Ruan Shan at nagtanong. Ngayon ay nagbigay na ako ng pahiwatig. Kung ang batang iyon ay talagang ayaw makipagkasundo, kailangan nating makahanap ng paraan upang alisin siya. Anuman, ang batang ito ay maraming mga kaaway. Kahit na siya ay mamatay, walang makakapaghinala sa atin. Ginawa ko ito, malamig na sinabi ni Ruan Shan. Papatayin siya. Madali para sa iyo na sabihin iyan. Umiling si Balao Liu at sinabi, wala bang sapat na mga tao ang gustong pumatay sa kanya sa mga araw na ito. Buhay na buhay pa siya, ngunit may isa ng taong gustong pumatay sa kanya na nabuhay sa impyerno. Nang marinig ito, si Ruan Shan ay ngumisi at sinabi, bagaman talagang mahirap para sa ating dalawang pamilya na alisin ang batang iyon, sa pagkakaalam ko, maraming mga kaaway ang batang ito, tulad ng pamilya Gou sa Xiangjiang, ang pamilya Ning sa ating bansa, ang Caravan sa Yunnan, at ang pamilyang Hapon. Ang Fujiwara Group at ang Scimitar sa panig ng Golden Triangle ay mga kaaway niya. Kung makakahanap tayo ng paraan upang makipagtulungan sa mga taong ito, maaari ba nating patayin siya kung tayo ay magsasama-sama? Nang marinig ito, si Balao Liu ay sumulyap kay Ruan Shan na may kaunting takot. Talagang mapanlikha ang isip ng matandang ito. Kung talagang magagawa ng mga taong ito na magsanib puwersa, tiyak na ito ay magiging labanan ng buhay at kamatayan para kay Yehan. Patriarch Kun, hindi ako bumisita sa Tengchong ng matagal, sana ay hindi ka magalit, ang tiyan na ito ay isang paghingi ng tawad. Sa isang high-end na tea house sa lungsod ng Tengchong, uminom si Yehan ng isang tasa ng tsaa sa harap ng mesa ng isang lagok, at si Kun Sian ay nagwagayway ng kamay at ngumiti, Ginoong Ye, ang pamilya ko ay isang bisita, nais kong malaman kung bakit mo ako inanyayahan ngayon. Ngumiti si Yehan at sinabi, kapatid Kunsang at ako ay mga matalik na kaibigan. Kung hindi ka magagalit, tawagin mo na lang akong Xiaohan. Tungkol naman sa pag-anyaya kay Patriarch Kun ngayon, may dalawang dahilan. Ang una ay makipag-usap kay Patriarch Kun. Maaari ba tayong makipagtulungan? Pangalawa, narinig ko si kapatid Kunsang na nagsalita tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Kun. Kung ang pinuno ng pamilya Kun ay nagtitiwala sa akin, laban ako sa Southeast Asian Gambling King para sa iyo bukas sa laro ng pagsusugal sa pamilya Chaoruan. Nang marinig ito ni Kun Sian, ang kanyang palad ay nanginginig, at ang tsaa sa tasa ay sumabog dahil pinagsikapan niya ang pusta na ito, ngunit hindi pa rin ito nalutas. Nakikita na bukas na ang araw ng pagsisimula ng pusta, kahit na tila kalmado si Kun Sian sa panlabas, ang kanyang puso ay parang langgam sa mainit na kawali. Nang marinig na kayang labanan ni Yehan ang Southeast Asian Gambling King na inanyayahan ng pamilya Ruan para sa kanilang pamilya Kun, ang pangungusap na ito ay nagbigay ng pag-asa sa kanyang puso. Ginoong Ye, ikaw ba ay seryoso? Talaga bang handa kang labanan ang Southeast Asian Gambling King para sa aming pamilya Kun? Tumingin si Kun Sian kay Yehan na puno ng pag-asa, at ganoon din si Kunsang na tahimik noong nakaraan. Sinabi ni Han na lalaban siya laban sa Southeast Asian Gambling King na inanyayahan ng pamilya Ruan para sa kanilang pamilya, ngunit hindi pinansin ni Kunsang ito noon, at ngayon na inulit ito ni Yehan, nangangahulugan na hindi siya nagbibiro, at sinasabi lamang ito dahil sigurado siya. Siyempre, at sigurado akong matatalo ang Southeast Asian Gambling King. Siguradong sagot ni Yehan, sa kanyang mga mata ay nakatuon sa mesa ng pagsusugal, sigurado siyang matatalo ang Southeast Asian Gambling King kahit na siya ay mandarayang. Haha, ayos lang, kung talaga namang kaya ni Ginoong Ye na manalo ng postang ito para sa aming pamilya Kun, ang pamilya Kun ay maglalaan ng 70% ng mga bahagi para makipagtulungan sa iyo, Ginoong Ye. Sa pagtanggap ng kumpirmasyon ni Yehan, si Kun Sian ay naging masaya, at nawala ang pagkabahala sa kanyang puso. Ang 70% na bahagi, na nangangahulugang ang hinaharap na pabrika ng rough stone ng pamilya Kun ay magbebenta ng 70% kay Yehan, at 30% lamang ang ibebenta sa iba pang mga lokal o banyagang alahas. Ito ay lumampas sa mga inaasahan ni Yehan. Kabanata 112.
Hehe, ayos lang, Uncle Kun, kaya't batiin mo kami ng masayang pakikipagtulungan. Inangkat ni Yehan ang tasa ng tsaa na may ngiti. Itinaas din ni Kun Sian ang kanyang tasa at ngumiti, dahil tinawag mo akong uncle, tatawagan kitang nephew Yesian. Ang laro bukas ay nakasalalay ng lubos sa iyo. Sa puntong ito, maaari nang magpahinga si Uncle Kun. Matagal ko nang gusto na ayusin ang mga bagay sa bastardo na si Ruan Shan. Bukas, nakatakdang dumating sila ng punong-puno ng pag-asa at umuwi na may pagkabigo. Sa kritikal na sandaling ito, labis na natuwa si Kun Sian na mayroong kandidato para sa laro ng pagsusugal. Dahil si Yehan ay naglakas loob na sabihin na kukunin niya ang lugar ng pamilya Kun upang harapin ang Southeast Asian Gambling King, nangangahulugan ito na hindi siya nag-anyaya ng pamilya Ruan sa Gambling King. Bukod dito, ang hindi mapapasok na pakiramdam ng misteryo ni Yehan ay isa ring pangunahing dahilan kung bakit tila nagbigay ng kapanatagan si Kun Sian. Ang binatang ito sa kanyang harapan, sa kanyang panahon sa Tengchong, ay nakapagpatawa ng may pagmamalaki hanggang sa dulo, kahit na siya, isang matandang fox na nabuhay ng 45 taon, ay hindi makita kung gaano siya kakayahan. Matapos ang pakikipagtulungan, pinag-usapan ni Kun Sian ang mapa kay Yehan, nephew Yesian, bagaman nakuha mo ang mapa ng minahan, kailangan kong ipaalala sa iyo na hindi ganon kadali makuha ang minahan. Nang marinig ito, nagtanong si Yehan, Uncle Kun, may pagkakaiba ba sa vein na ito? Hindi ito basta pagkakaiba. Umiling si Kun Sian at sinabi. Habang lumilipas ang panahon, ang mga rough stones na maaaring iproduce ng aming 4 na minahan ay nagiging mas kakaunti, kaya't 3 taon na ang nakalipas, nagkaisa kaming 4 na pumasok sa mas malalim na bahagi ng sinaunang gubat upang magsagawa ng investigasyon. Sa panahong iyon, ang survey team ng aming 4 na pamilya ay pumasok sa Primeval Forest, at aksidenteng natuklasan ang isang mineral vein na may mayamang yaman gamit ang isang detector. Ipinahayag namin ang lokasyon ng mineral vein gamit ang detector, at nais naming magpatuloy sa pagpasok sa gubat dahil kung makakakuha kami ng vein na iyon, sapat na iyon para sa amin upang kumita ng malaki at masolusyonan ang aming mga problema sa kakulangan ng rough stones, ngunit walang inaasahan na bago namin makita kung ano ang hitsura ng ore vein, ang aming 4 na pamilya ay nakaranas ng malalaking pagkalugi. Napakaraming nakakagulat na bagay sa gubat na iyon, nakakatakot. Nang pag-usapan ito, isang takot ang lumitaw sa mga mata ni Kun Sian, na tila naisip niya ang isang bagay. Mula nang matuklasan ang ore vein, ang aming 4 na pamilya ay hindi kailanman sumuko sa nakaraang 3 taon. Nakapag-organisa kami ng ilang ulit upang mapagtagumpayan ang Primeval Forest at makuha ang ore vein, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang takot na dulot ng gubat ay nagpasuko sa amin sa pag-asa, ngunit ang dami ng rough stones ay patuloy na bumababa, at dahil dito, unti-unti kaming nagkaroon ng internal na laban, nakikipagkompetensya sa isa't isa para sa mga rough stones na pag-aari namin, kaya nagkaroon ng maraming kaguluhan. Hanggang sa araw na ito, hindi interesado si Yehan sa mga alitan sa pagitan ng pamilya Kun, pamilya Ruan, at pamilya Ba. Ang interesado sa kanya ay ang Primeval Forest na pinag-uusapan ni Kun Sian. Uncle Kun, ano ang naruroon sa Primeval Forest na sobrang takot ng 4 na pamilya? Nagtanong si Yehan na puno ng pagkamausisa. Ngumiti si Kun Sian na may mapait na ngiti at sinabi, huwag mo akong tanungin, dahil hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa iyo. Sa madaling salita, napakaraming nakakagulat na bagay sa loob nito, na lumalabag sa natural na agham, ngunit Xiaohan, bagaman ang vein na iyon ay ibinibigay namin bilang gantimpala, huwag mong isipin na madali mo itong makukuha, ginagamit lang namin ang kaakit-akit ng vein na ito upang kumita. Alam na ni Yehan ang puntong ito pagkatapos sabihin ni Kun Sian ang mga bagay na ito, ngunit sa kanyang puso, lalo siyang naging mausisa tungkol sa vein na iyon. Ano ang naruroon na kayang magpatiwakal sa mga tao? Nang makita si Yehan sa ganitong estado, umiling si Kun Sian at ngumiti ng mapait. Alam kong mausisa ka tungkol sa vein na iyon, ngunit pinapaalalahanan pa rin kita na may mga bagay na hindi mo kayang makuha sa pamamagitan ng lakas. Dapat mong malaman na ang aming 4 na pangunahing pamilya ay may kanya-kanyang minahan. Ang mga pribadong sundalo dito ay mahusay ang kagamitan, hindi mas mababa sa regular na hukbo, ngunit wala pa rin kaming nagawa sa vein na iyon, at nakaranas kami ng daan-daang pagkamatay sa loob ng nakaraang ilang taon, masyadong mabigat ang presyo. Uncle Kun, salamat sa paalala, magiging maingat ako. Ngumiti si Yehan. Nakita ito ni Kun Sian at umiling, alam niyang hindi susuko si Yehan sa vein na iyon. Hanzi, tandaan mong tawagan ako kapag pupunta ka. Matagal ko nang gustong maglakbay sa gubat na iyon. Hindi lamang si Yehan ang mausisa tungkol sa mineral vein, kundi ganun din si Kun Sang.
Anong uri ng gubat ang ipinagbabawal ng mga malalaking pamilya? Nag-inquire din si Kunsang tungkol dito sa mga nakaraang taon, ngunit ang mga taong nakapunta sa gubat na iyon ay o naguluhan o nagbabala sa kanya na huwag pumasok sa gubat na iyon, ngunit dahil dito, nais ni Kunsang na pumasok at tingnan ito. Sanger, naglalaro ka lang. Nang marinig na nais ni Kunsang na pumasok sa gubat kasama si Yehan, biglang nalungkot ang ekspresyon ni Kun Sian. Ang gubat na iyon ay hindi basta-basta pinupuntahan ng mga tao. Ate, huwag mo akong pigilin sa pagkakataong ito, hindi mo ako mapipigilan, anuman, nagpa siya na akong sumama kay Hanzi. Itinaas ni Kunsang ang balikat kay Kun Sian, na parang isang patay na baboy na walang takot sa kumukulo na tubig. Tuldok tuldok tuldok, nag-isa ang pamilya Ruan at pamilya Ba upang harapin ang pamilya Kun. Ang postahan ngayong araw ay naganap sa loob ng isang high-end na kasino sa lungsod ng Tengchong, at ang kasino sa palapag na iyon ay nabok na ngayon. Ngayon, si Yehan ay nakasuot ng formal na damit, nakasuot ng itim na suit at korbata. Siya ay matangkad at tuwid, may mga kilay na parang espada at mga mata na parang bituin. Mukha siyang napakagwapo at chic. Ang hitsura niya ay tila isang manlalaro sa isang tiyak na pelikula. Isang hitsura ng isang nympho. Brother Ye, talagang ang ganda mo ngayon. Mukha kang mas maganda kaysa sa mga sikat na tao. Nangako ako na kung huminto ka sakali ngayon, magiging sikat ka sa internet bukas. Ang ganda-ganda mo. Tinulungan ni Huang Ying si Yehan na ayusin ang kanyang damit at tiningnan siya ng malalaki at humahanga ang mga mata. Nang tingnan ang kanyang sarili sa salamin, medyo nasiyahan si Yehan. Mukhang talagang gwapo siya sa suit, at hindi magiging problema ang mangakit ng maraming mga kabataan. Hoy, maliit na Huang Ying, nahulog ka na ba sa kuya mong si Ye? Sumulyap ang daga at ngumiti. Brother Mouse, pinagtatawanan mo na naman ako, at hindi na kita pinapansin. Hayaan ko si Sister Yanzi na alagaan ka kapag bumalik na ako. Okay, itigil na ang kalokohan, Hanzi, ayos ka lang ba? Dumating na ang pamilya Kun. Sa oras na ito, lumapit si Cheng Jun at nagtanong. Tumango si Yehan, tara na, Brother Cheng. Pagkatapos, dinala ni Yehan si Cheng Jun at Wang Ying palabas, at sumakay sa sasakyan na dumating ang pamilya Kun upang salubungin sila. Tungkol naman kina Yemaw at iba pa, kailangan lamang nilang manatili sa bahay. Kabanata 113. Hehe, Hanzi, ang gwapo mo ngayon? Parang isang manlalaro ng sugal, ngunit sayang at wala ang mga nakababatang kapatid mo. Nang makapasok si Yehan sa sasakyan, sinimulan ni Kunsang na pagtawanan siya, at tumawa si Yehan, kung mas magdadamit ka pa rito at magbibigay pansin sa iyong kasuotan, hindi magiging problema ang mangakit ng isang grupo ng mga kabataang babae. Halika na, wala ito kumpara sa iyo. Matapos sabihin ni Kunsang ito, agad siyang nagsalita kay Yehan ng seryoso, Hanzi, nakuha ko ang balita na ang mga tao ni Go Hyunshao ay pumasok na sa gubat na iyon. Bumili sila ng mapa sa mataas na presyo, at kasali rin ang caravan at mga Hapon, ano ang gagawin natin? Nang marinig ito, pinaikit ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi, hayaan mo silang pumasok muna. Ayon sa sinabi ng iyong ama, hindi magandang lugar ang gubat na iyon, kaya hayaan silang mag-explore at ipakita ang daan para sa atin, ngunit ang pamilya Yan at pamilya Ruan ay talagang bumili ng mapa sa likod ng aking likod, isusulat ko ang utang na iyon. Para kay Yehan, ito ay kanyang sariling bagay, kahit sino pa ang kumain dito, kailangan nilang isuka ito, kaya't hindi mahalaga sa kanya kung pumasok ang mga tao ni Go Hyunshao, mga caravan, at mga Hapon. Kahit na makuha ng mga taong ito ang mineral load, kaya niyang ibalik ito, sa huli, hindi makakayang ilipat ng mga taong ito ang ore vein. Sa pintuan ng kasino, pumasok si Kun Sian kasama ang isang grupo ng mga tao. Sa lobby na ito, mayroong isang 2 metro ang haba na gaming table. Ang pamilya Ruan at pamilya Ba ay nag-anyaya rin ng ilang kilalang negosyante mula sa lungsod ng Tengchong upang maging saksi. Nang makita ang pagdating ng grupo ni Kun Sian, agad na tumayo sina Ruan Shan at Balao Leo na may mga ngiti sa kanilang mukha, ngunit nang makita nilang naglalakad si Yehan sa tabi ni Kun Sian, bahagyang nag-freeze ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, siya ay naglalakad kasama ang pamilya Kun. Hehe, kapatid Kun Sian, nais kong malaman kung handa ka na para sa laro ngayon. Tumingin si Ruan Shan kay Kun Sian na may bahagyang ngiti. Oo naman, kung hindi ako handa, sa tingin mo ba ay mawawalan ako ng mukha dito ngayon? Magandang balita.
Sinuri ni Ruan Shan ang grupo ni Kun Xian, at wala ditong mga master ng sugal, na nagpagan sa kanyang pakiramdam at nagsabi ng may ngiti, upang matiyak ang pagiging patas ng laro ngayon, inanyayahan ko ang ilang kilalang kaibigan sa Tengchong, sa tingin ko ay hindi magagalit si kapatid Kun Xian, di ba? Nang marinig ito, lihim na ngumisi si Kun Xian at sinabi, "Syempre, hindi ako magagalit, sa tingin ko ay dapat tayong magsimula, huwag nating patagilid ang lahat." Hehe, ayos lang, kapatid Kun Xian, kung gayon, mangyaring anyayahan ang gambling king ng iyong pamilya ko na umupo. Samantalang nagsasalita, si Ruan Shan ay tumingin sa kabila ng mesa na may mapanukso ng ngiti sa kanyang mukha, nais niyang makita kung sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na harapin si Rong Fansheng, isa sa 7 gambling king sa Southeast Asia. Patriarch Ruan, labis akong interesado sa gambling king na inanyayahan ng iyong pamilya Ruan, bakit hindi mo ako hayaan na makipaglaro sa kanya ngayon? Ngumiti si Yehan, naglakad sa isang dulo ng gaming table at umupo. Tumingin siya kay Ruan Shan at Balao Liu na may ngiti. Nang makita na si Yehan ang humarap upang makipaglaban, parehong nagulat sina Ruan Shan at Balao Liu. Hindi nila maitikaila na mataas ang kakayahan ni Yehan, ngunit ang pagsusugal at martial arts ay dalawang magkaibang bagay. Ang isa ay marahas, ang isa ay teknikal. May kakayahan ba si Yehan sa paglalaro ng baraha? Biglang ngumiti si Ruan Shan. Tumingin siya kay Yehan at sinabi, "Hindi ko inaasahan na ang gambling master na inanyayahan ni Kun Xian ay si Ginoong Ye." Talagang nakakagulat, ngunit alam ba ni Ginoong Ye kung paano magsugal? Kung si Ginoong Ye ay hindi sigurado sa ikalawang bahagi ng buhay ni kapatid Kun Xian, pinapayuhan kitang huwag maglakas loob. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Salamat, Patriarch Ruan, sa paalala. Natutunan ko ang mga kasanayan sa pagsusugal sa loob ng ilang araw, kaya gusto kong tanungin ang Ginoong Gambling King upang makakuha ng kaalaman. Sa tingin ko ay hindi magdadalawang isip ang Ginoong Gambling King na magturo sa akin." Nang marinig ito, si Rong Fansheng, na nakaupo sa tapat ni Yehan, ay nag-ungol ng malamig at sinabi, "Batang lalaki, pagkatapos matutunan ang pagsusugal ng ilang araw, nais mong humingi ng payo sa akin. Sige, tutulungan kita, at hayaang masira ang pundasyon ng pamilya ko sa iyong mga kamay." "Hindi yun tiyak, Ginoong Gambling King, simulan na natin." Patuloy na ngumiti si Yehan. Nang makita ito, ang mga miyembro ng pamilya Ruan, pamilya Ba, at pamilya Kon ay umupo sa mga nakapaligid na upuan at nakatingin sa gambling table, kay Yehan at Rong Fansheng. Pagkatapos, isang napakagandang croupier ang lumapit sa gaming table at nagtatanong na may ngiti, "Hindi ko alam kung ano ang nais niyong dalawa na laruin. Dice, blackjack, fried golden flowers." Tumingin si Rong Fansheng kay Yehan at ngumiti, "Batang lalaki, huwag mong sabihing hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataon, ikaw ang pumili." "Hindi, hindi. Iginagalang ko ang matatanda at mahal ko ang mga bata, kaya't ang Ginoong Gambling King ang dapat pumili, wala akong pakialam." Ngumiti si Yehan. Hindi mo alam ang iyong buhay o kamatayan. Sige, mananalo tayo ng 2 sa 3 laro. Ang unang laro ay dice. Magsimula tayo." Pagkatapos sabihin ni Rong Fansheng ito, ang magandang dealer ay kumuha ng isang pares ng purong itim na dice at hawak ito sa kanyang kamay. Nagsimula siyang mag-shake napakabilis, na may iba't ibang tricks, ang tunog ng dice at ang dice cup ay umuugong sa loob, lahat ng tao sa kasino ay nakatingin sa mga galaw ng kamay ng maganda at kumikilos na dealer. Ang bawat isa dito ay labis na interesado sa pustahang ito, dahil ang pustahang ito ay makakaapekto sa hinaharap na kapalaran ng pamilya Kon. Siyempre, ang paglitaw ni Yehan ay lalong nagbigay ng interes sa kanila. Bilang mga mataas na uri sa lungsod ng Tengchong, natural na narinig na nila ang tungkol sa batang ito na kamakailan lamang ay naging kilala sa Tengchong. Magiging kalaban ba si Yehan ng Southeast Asian Gambling King? Interesado rin sila sa bagay na iyon. Nanatiling walang pagbabago ang ekspresyon ni Rong Fansheng. Hawak niya ang kanyang hininga at nakikinig sa tunog mula sa dice cup. Dahan-dahan niyang tinapik ang kanyang hintuturo sa gaming table, na tila kalmado. Si Yehan ay sumilip sa kanya at biglang napansin na ang pandinig ng matandang ito ay kumikilos tulad ng sa pelikula. Ang pakikinig sa dice ay isa sa mga pangunahing kasanayan na dapat matutunan ng isang master ng pagsusugal. Natutunan ito ni Yehan sa ilalim ng pagtuturo ni Zhao Hengtian, ngunit kung hindi niya gagamitin ang kanyang yin at yang eyes, ang kakayahan ni Yehan na makinig sa dice ay hindi pa rin katumbas ng tiwala ni Zhao Hengtian. Umupo si Yehan sa likod ng upuan, inikot ang kanyang mga binti, at kinuha ang Dragon Scale Dagger upang ayusin ang kanyang mga kuko. Ang lahat ng naruroon ay hindi mapigil ang tumawa sa kanyang maginhawang anyo. Nakita ito ni Ruan Shan at nagngisi,
ikaw, bastardo, ang pamilya Kun ay nakatakdang bumagsak sa iyong mga kamay. May isang pagsabog. Sa oras na ito, ang magandang dealer ay nakabukod na ng dice cup at inilagay ito sa gitna ng gaming table. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanilang dalawa at nagsabi na may ngiti, kayo dalawa, mangyaring magsalita. Malaki, sinabi ni Rong Fansheng sa malalim na boses, tiningnan si Yehan na may walang pakialam na tingin, at sinabi, batang lalaki, ikaw ang sunod. Pinili ni Yehan ang kanyang mga tainga at nagngiti, ang larong ito ay wala ng iba kundi malaki o maliit, leopard, tatlong uri ng posibilidad, ngunit nais ko ring hulaan ang malaki sa round na ito, ngunit sa kasamaang palad, sinabi mo na Ginoong Wang. Hindi mahalaga, basta't makuha mo ang tiyak na mga puntos, ikukonsidera kitang nagwagi. Ngumisi si Rong Fansheng, hindi pa siya nakakita ng anumang uri ng master ng pagsusugal, at si Yehan ay walang katuturan sa kanyang mga mata. Isa lamang siyang batang lalaki na marunong tumaya, hindi siya naniniwala na kayang hulaan ni Yehan ang numero sa dice cup. Hehe, tulad ng inaasahan mula kay Ginoong Gambling King, napakabukas ang iyong isip na hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Dahil mayroon kang balak na bumigay, hindi na magiging magalang ang nakababatang henerasyon. Tumingin si Yehan kay Rong Fansheng at bahagyang ngumiti, ginaya ang estilo ni Rong Fansheng at tinapik ang kanyang mga daliri sa gambling table. Pinanatili niyang nakatutok ang kanyang mga mata sa dice at hindi nagsalita. Ang atmosfera sa kasino ay tila naging tahimik. Lahat ay nakatingin kay Yehan, nagtataka kung makakahula siya ng numero sa dice. Batang lalaki, patuloy lang sa pagpapanggap. Nakita na hindi nagsasalita si Yehan, nagtanaw sina Ruan Shan at Balao Liu sa isa't isa, at sabay silang ngumisi sa kanilang mga puso. Kabanata 114. Hey, Hanzi! Ang gwapo mo ngayon? Parang isang manlalaro ng sugal, ngunit sayang at wala ang mga nakababatang kapatid mo. Nang makapasok si Yehan sa sasakyan, sinimulan ni Kunsang na pagtawanan siya, at tumawa si Yehan, kung mas magdadamit ka pa rito at magbibigay pansin sa iyong kasuotan, hindi magiging problema ang mangakit ng isang grupo ng mga kabataang babae. Halika na, wala ito kumpara sa iyo. Matapos sabihin ni Kunsang ito, agad siyang nagsalita kay Yehan ng seryoso, Hanzi, nakuha ko ang balita na ang mga tao ni Go Yunxiao ay pumasok na sa gubat na iyon. Bumili sila ng mapa sa mataas na presyo, at kasali rin ang caravan at mga Hapon, ano ang gagawin natin? Nang marinig ito, pinaikit ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi, hayaan mo silang pumasok muna. Ayon sa sinabi ng iyong ama, hindi magandang lugar ang gubat na iyon, kaya hayaan silang mag-explore at ipakita ang daan para sa atin, ngunit ang pamilya Yan at pamilya Ruan ay talagang bumili ng mapa sa likod ng aking likod, isusulat ko ang utang na iyon. Para kay Yehan, ito ay kanyang sariling bagay, kahit sino pa ang kumain dito, kailangan nilang isuka ito, kaya't hindi mahalaga sa kanya kung pumasok ang mga tao ni Go Yunxiao, mga caravan, at mga Hapon. Kahit na makuha ng mga taong ito ang mineral load, kaya niyang ibalik ito, sa huli, hindi makakayang ilipat ng mga taong ito ang ore vein. Sa pintuan ng kasino, pumasok si Kun Sian kasama ang isang grupo ng mga tao. Sa lobby na ito, mayroong isang 2 metro ang haba na gaming table. Ang pamilya Ruan at pamilya Ba ay nag-anyaya rin ng ilang kilalang negosyante mula sa lungsod ng Tengchong upang maging saksi. Nang makita ang pagdating ng grupo ni Kun Sian, agad na tumayo sina Ruan Shan at Balao Liu na may mga ngiti sa kanilang mukha, ngunit nang makita nilang naglalakad si Yehan sa tabi ni Kun Sian, bahagyang nag-freeze ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, siya ay naglalakad kasama ang pamilya Kun. Hehe, kapatid Kun Sian, nais kong malaman kung handa ka na para sa laro ngayon. Tumingin si Ruan Shan kay Kun Sian na may bahagyang ngiti. Oo naman, kung hindi ako handa, sa tingin mo ba ay mawawalan ako ng mukha dito ngayon? Magandang balita, sinuri ni Ruan Shan ang grupo ni Kun Sian, at wala ditong mga master ng sugal, na nagpagan sa kanyang pakiramdam at nagsabi ng may ngiti, upang matiyak ang pagiging patas ng laro ngayon, inanyayahan ko ang ilang kilalang kaibigan sa Tengchong, sa tingin ko ay hindi magagalit si kapatid Kun Sian, di ba? Nang marinig ito, lihim na ngumisi si Kun Sian at sinabi, syempre, hindi ako magagalit, sa tingin ko ay dapat tayong magsimula, huwag nating patagilid ang lahat. Hehe, ayos lang, kapatid Kun Sian, kung gayon, mangyaring anyayahan ang Gambling King ng iyong pamilya ko na umupo. Samantalang nagsasalita, si Ruan Shan ay tumingin sa kabila ng mesa na may mapanukso ng ngiti sa kanyang mukha, nais niyang makita kung sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na harapin si Rong Fansheng, isa sa 7 Gambling King sa Southeast Asia.
Patriarch Ruan, labis akong interesado sa Gambling King na inanyayahan ng iyong pamilya Ruan, bakit hindi mo ako hayaan na makipaglaro sa kanya ngayon? Ngumiti si Yehan, naglakad sa isang dulo ng gaming table at umupo. Tumingin siya kay Ruan Shan at Balao Liu na may ngiti. Nang makita na si Yehan ang humarap upang makipaglaban, parehong nagulat sina Ruan Shan at Balao Liu. Hindi nila maikikaila na mataas ang kakayahan ni Yehan, ngunit ang pagsusugal at martial arts ay dalawang magkaibang bagay. Ang isa ay marahas, ang isa ay teknikal. May kakayahan ba si Yehan sa paglalaro ng baraha? Biglang ngumiti si Ruan Shan. Tumingin siya kay Yehan at sinabi, hindi ko inaasahan na ang gambling master na inanyayahan ni Kun Xian ay si Ginoong Ye. Talagang nakakagulat, ngunit alam ba ni Ginoong Ye kung paano magsugal? Kung si Ginoong Ye ay hindi sigurado sa ikalawang bahagi ng buhay ni kapatid Kun Xian, pinapayuhan kitang huwag maglakas loob. Ngumiti si Yehan at sinabi, salamat, Patriarch Ruan, sa paalala. Natutunan ko ang mga kasanayan sa pagsusugal sa loob ng ilang araw, kaya gusto kong tanungin ang Ginoong Gambling King upang makakuha ng kaalaman. Sa tingin ko ay hindi magdadalawang isip ang Ginoong Gambling King na magturo sa akin. Nang marinig ito, si Rong Fansheng, na nakaupo sa tapat ni Yehan, ay nag-ungol ng malamig at sinabi, batang lalaki, pagkatapos matutunan ang pagsusugal ng ilang araw, nais mong humingi ng payo sa akin. Sige, tutulungan kita, at hayaang masira ang pundasyon ng pamilya Kon sa iyong mga kamay. Hindi yun tiyak, Ginoong Gambling King, simulan na natin. Patuloy na ngumiti si Yehan. Nang makita ito, ang mga miyembro ng pamilya Ruan, pamilya Ba, at pamilya Kon ay umupo sa mga nakapaligid na upuan at nakatingin sa gambling table, kay Yehan at Rong Fansheng. Pagkatapos, isang napakagandang croupier ang lumapit sa gaming table at nagtatanong na may ngiti, hindi ko alam kung ano ang nais niyong dalawa na laruin. Dice, blackjack, fried golden flowers. Tumingin si Rong Fansheng kay Yehan at ngumiti, batang lalaki, huwag mong sabihing hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataon, ikaw ang pumili. Hindi, iginagalang ko ang matatanda at mahal ko ang mga bata, kaya't ang Ginoong Gambling King ang dapat pumili, wala akong pakialam. Ngumiti si Yehan. Hindi mo alam ang iyong buhay o kamatayan. Sige, mananalo tayo ng 2 sa 3 laro. Ang unang laro ay dice. Magsimula tayo. Pagkatapos sabihin ni Rong Fansheng ito, ang magandang dealer ay kumuha ng isang pares ng purong itim na dice at hawak ito sa kanyang kamay. Nagsimula siyang mag-shake napakabilis na may iba't ibang tricks. Ang tunog ng dice at ang dice cup ay umuugong sa loob, lahat ng tao sa kasino ay nakatingin sa mga galaw ng kamay ng maganda at kumikilos na dealer. Ang bawat isa dito ay labis na interesado sa pustahang ito, dahil ang pustahang ito ay makakaapekto sa hinaharap na kapalaran ng pamilya Kon. Siyempre, ang paglitaw ni Yehan ay lalong nagbigay ng interes sa kanila. Bilang mga mataas na uri sa lungsod ng Tengchong, natural na narinig na nila ang tungkol sa batang ito na kamakailan lamang ay naging kilala sa Tengchong. Magiging kalaban ba si Yehan ng Southeast Asian Gambling King? Interesado rin sila sa bagay na iyon. Nanatiling walang pagbabago ang ekspresyon ni Rong Fansheng. Hawak niya ang kanyang hininga at nakikinig sa tunog mula sa dice cup. Dahan-dahan niyang tinapik ang kanyang hintuturo sa gaming table, na tila kalmado. Si Yehan ay sumilip sa kanya at biglang napansin na ang pandinig ng matandang ito ay kumikilos tulad ng sa pelikula. Ang pakikinig sa dice ay isa sa mga pangunahing kasanayan na dapat matutunan ng isang master ng pagsusugal. Natutunan ito ni Yehan sa ilalim ng pagtuturo ni Zhao Hengtian, ngunit kung hindi niya gagamitin ang kanyang yin at yang eyes, ang kakayahan ni Yehan na makinig sa dice ay hindi pa rin katumbas ng tiwala ni Zhao Hengtian. Umupo si Yehan sa likod ng upuan, inikot ang kanyang mga binti, at kinuha ang Dragon Scale Dagger upang ayusin ang kanyang mga kuko. Ang lahat ng naruroon ay hindi mapigil ang tumawa sa kanyang maginhawang anyo. Nakita ito ni Ruan Shan at nagngisi, ikaw, bastardo, ang pamilya Kon ay nakatakdang bumagsak sa iyong mga kamay. May isang pagsabog. Sa oras na ito, ang magandang dealer ay nakabukod na ng dice cup at inilagay ito sa gitna ng gaming table. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanilang dalawa at nagsabi na may ngiti, kayo dalawa, mangyaring magsalita. Malaki. Sinabi ni Rong Fansheng sa malalim na boses, tiningnan si Yehan na may walang pakialam na tingin, at sinabi, batang lalaki, ikaw ang sunod. Pinili ni Yehan ang kanyang mga tainga at nagngiti, ang larong ito ay wala ng iba kundi malaki o maliit, leopard, 3 uri ng posibilidad, ngunit nais ko ring hulaan ang malaki sa round na ito, ngunit sa kasamaang palad, sinabi mo na Ginoong Wang. Hindi mahalaga,
Basta't makuha mo ang tiyak na mga puntos, ikukonsidera kitang nagwagi. Ngumisi si Rong Fansheng, hindi pa siya nakakita ng anumang uri ng master ng pagsusugal, at si Yehan ay walang katuturan sa kanyang mga mata. Isa lamang siyang batang lalaki na marunong tumaya, hindi siya naniniwala na kayang hulaan ni Yehan ang numero sa Dice Cup. Hehe, tulad ng inaasahan mula kay Ginoong Gambling King, napakabukas ang iyong isip na hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Dahil mayroon kang balak na bumigay, hindi na magiging magalang ang nakababatang henerasyon. Tumingin si Yehan kay Rong Fansheng at bahagyang ngumiti, ginaya ang estilo ni Rong Fansheng at tinapik ang kanyang mga daliri sa gambling table. Pinanatili niyang nakatutok ang kanyang mga mata sa dice at hindi nagsalita. Ang atmosfera sa kasino ay tila naging tahimik. Lahat ay nakatingin kay Yehan, nagtataka kung makakahula siya ng numero sa dice. Batang lalaki, patuloy lang sa pagpapanggap. Nakita na hindi nagsasalita si Yehan, nagtanaw sina Ruan Shan at Balaw Liu sa isa't isa, at sabay silang ngumisi sa kanilang mga puso. Kabanata 115. Ayos lang? Ako, si Rong Fansheng, ay hindi kailanman natatakot sa sino man sa aking buhay sa gambling table. Anong uri ng gantimpala ang nais mo? Sasamahan kita hanggang sa dulo. Nang marinig ito, kinuha ni Yehan ang isang bank card mula sa kanyang bulsa, itinapon ito sa gaming table, at sinabi, may kabuuang 1.4 billion sa card na ito, kaya't ibabato ko ang lahat ng pera dito. Manggahas ka bang tanggapin ito, Ginoong Wang? Nang marinig ito, nagkunot ang noo ni Rong Fansheng, 140 milyon, ito ay isang malaking pastahan. Hindi niya inisip na handang gumasto si Yehan ng ganitong kalaking halaga. Ang mga tao sa kasino ay nagulat nang marinig ito, ang pastahan ay 1.4 bilyon, isang napakalaking halaga. Hindi lamang sa maliit na lugar tulad ng Tengchong, kundi maging sa Macau, isang internasyonal na metropolis na may maunlad na industriya ng pagsusugal, bihira ito. Bastardo, ano bang pinapagawa niya? Tumingin si Ruan Shan kay Yehan na nakangiti, labis ang galit sa kanyang puso, at kasabay nito ay lihim na nag-aalala. Sobre ng kumpiyansa ni Yehan na handang magpustahan gamit ang lahat ng kanyang yaman. Siguro kaya niyang kumpiyansang talunin ang mga pusta. Kung matalo sila sa isa pang laro, wala nang dahilan para ipagpatuloy ang laro ngayon. Ha, batang lalaki, napakakumpiyansa mo, ngunit siguradong matatalo ka sa larong ito. Tumawa si Rong Fansheng, at agad na nagsalita, dahil nais mong magpustahan ng malaki, gagawin ko itong posible sa iyo. Sa wakas, kumuha si Rong Fansheng ng checkbook mula sa kanyang bulsa, nagsulat ng ilang tseke, at itinapon ang mga ito sa gaming table. Ang mga zaking ito ay nagkakasya ng 1.4 bilyon, eksaktong katumbas ng halaga ng pera sa bank card ni Yehan. Bilang isa sa 7 pangunahing gambling king sa Southeast Asia, natural na napakayaman ni Rong Fansheng, hindi ito masyadong malaking halaga sa kanya. Hindi siya bawiin sa kanyang reputasyon bilang gambling king, kaya't hindi siya at-risk. Hehe. Talagang napakabukas ni Ginoong Gambling King. Nang makita ni Yehan ang tseke ni Rong Fansheng sa gaming table, bigla siyang tumawa at tumayo, sabay sapantawa sa gaming table. Ang tunog ay nagpagulat kay Rong Fansheng, na tumingin sa kanya na may hindi pagkagusto, at sinabi, batang lalaki, huwag kang lumihis, makakaya mo bang hulaan ang mga puntos ngayon? Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, talagang magaling ang mga kasanayan ni Ginoong Gambling King. Kayang mong sirain ang 3 dice. Ang batang ito ay humahanga sa iyo. Kaya't wala nang laman sa round na ito. Ha. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumawa ng malakas si Rong Fansheng, at ang mga tao sa kasino ay tumawa rin ng mahina. Wala ni isa. Paano mangyayari iyon? Akala mo ba ay nasa pelikula ka? Sa oras na ito, sinabi ni Ruan Shan na may ngiti, Ginoong Ye, masyado kang mayamang imahinasyon, paano mangyayari ang ganitong bagay sa realidad? Mukhang ang pastahan sa pagitan mo at ni Ginoong Rong sa round na ito ay tiyak na matatalo ka. Nang marinig ito, nag-alala sina Kun Sian at ang iba pa kay Yehan. Talaga bang matatalo si Yehan sa round na ito? Talaga ba? Patriarch Ruan, ang mga bagay na hindi mo nakita ay hindi nangangahulugang hindi ito mangyayari. Tumingin si Yehan kay Ruan Shan na may bahagyang ngiti, at pagkatapos ay sinabi, Ginoong Gambling King, mangyaring buksan ang Dice Cup. Batang lalaki, ngayon ay makikita mo. Matapos ito, si Rong Fansheng ay nagngisi at dahan-dahang binuksan ang dice cup, unti-unting inaalis ito. Ngunit nang buksan ang dice cup, nakatitig siya at nag-freeze, at ang buong tao ay naguluhan. Gayon din, ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nag-freeze, dahil sa dice cup na binuksan ni Rong Fansheng, may nakatagong puting pulbos, wala ni isang dice.
Sa paligid, maririnig ang tahimik na tunog ng pagbagsak ng karayom. Walang isang punto. Maraming tao ang nakakita na ng ganitong bagay sa mga pelikula. Hindi lamang sa nakikita ito sa realidad, kundi hindi pa nila narinig ito. Sa kasino, ang buong atmosfera ay napakatahimik na maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Si Rong Fansheng ay nakatayo doon na tila naguguluhan, bakit naging ganito ang dice na kanyang pinagulong. Nang ang mga mukha ni Ruan Shan at Balao Liu ay nagulat, ang kanilang mga ekspresyon ay naging malamig na malamig. Natalo, lubusang natalo, 2 panalo sa 3 laro, natalo sila ng 2 sunod-sunod na laro, at hindi na kailangang makipagkompetensya sa huling laro. Sa pagkatalo sa pastahan, lahat ng paghahanda na kanilang ginawa upang harapin ang pamilya Kon ay nasayang. At lahat ng ito ay dahil sa batang iyon, siya ang nagpalamig sa lahat ng kanilang mga plano. Nang maisip ito, sina Ruan Shan at Balao Liu ay tumingin kay Yehan na may mga malamig na intensyon ng pagpatay. Kung mayroon lamang silang baril sa kanilang mga kamay ngayon, tiyak na nais nilang patayin si Yehan agad-agad. Ito ay ikaw, tiyak na ikaw, nagloko ka. Sa oras na ito, matapos magising mula sa pagkagulat, tiningnan ni Rong Fansheng si Yehan na may brutal na mukha. Ang dice na kanyang pinagulong ay tiyak na hindi ganito. Dapat ay ginamit ni Yehan ang ilang paraan sa lihim upang sirain ang dice na kanyang pinagulong. Nang marinig ito, si Yehan, na nakapag-imbak na ng cheque at bank card, ay tumawa, "Ginoong Gambling King, talagang hindi magalang ang sinasabi mo. Kung natalo ka, natalo ka. Sa tingin ko, isa ka sa mga gambling king sa Southeast Asia. Hindi ba dapat mong malaman ang katotohanan ito? Bukod dito, anong ebidensya ang mayroon ka na ako ay nandaye? Ikaw ang nag-roll ng dice, at hindi ko ito nahawakan mula simula hanggang wakas. Ikaw." Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga baga ni Rong Fansheng ay halos sumabog. Tama ang sinabi ni Ginoong Ye. Kung natalo ka, natalo ka. Huwag mong sirain ang iyong reputasyon bilang gambling king sa Southeast Asia. Ang laro ngayon ay malinaw sa lahat ng naroroon. Kung natalo ka, huwag mong siraan si Ginoong Ye. Tumayo si Kun Sian sa sandaling ito at nagsabi, at pagkatapos ay tumingin kay Ruan Shan at sinabi, "Ruan Shan, natalo ka sa larong ito, umaasa akong titigil ka na dito, kung hindi, ang pamilya Kun ko ay walang kakulangan ng determinasyon upang makipagtanggol, Ginoong Ye, tere na." Itinataas ni Yehan ang tseke sa kanyang kamay kay Rong Fansheng at sinabi na may ngiti, "Ginoong Gambling King, magkakaroon tayo ng pagkakataon mamaya, masyadong maliit ang larong ito, sa susunod, maglaro tayo ng mas malaki." Matapos ang sinabi, umalis si Yehan sa kasino, na iniiwan ng ilang malamig na mga mata na nakatingin sa kanya habang siya ay umalis. Sa pangalawang pagkakataon na naglaro ng pastahan kay Rong Fansheng, tiyak na gumamit si Yehan ng mga trick. Sa sandaling tinapik niya ang mesa, ginamit niya ang aura sa kanyang katawan upang sirain ang dice sa dice cup. Ang pamamaraang ito ay itinuro sa kanya ni Zhao Hengtian. Kahit na si Cheng Jun, isang master, ay hindi nakapansin sa puntong ito, kung ang mga trick ay ginagamit laban sa kanya, syempre, gagamitin din niya ang kanyang mga trick laban sa kanya. Nephew Yesian, maganda ang pagkapanalo sa pastahan ngayon. Nandito ako upang pasalamatan ka para sa iyong kabutihan sa ngalan ng aming pamilya Kun. Sa isang napakaluwang na sasakyan, si Kun Sian ay yumuko kay Yehan na may napakaseryosong tono. Pagkatapos nito, mabilis na tinulungan ni Yehan siyang tumayo at sinabi na may ngiti, "Uncle Kun, masyadong seryoso ang sinasabi mo. Huwag mong sabihin na kami ni Kunsang ay mga matalik na kaibigan, kahit para sa aming pakikipagtulungan, tutulong ako. Bukod dito, hindi ako nalugi sa pakikipaglaban kay Rong Fansheng para sa iyo, kundi nakakuha pa ako ng maraming kita." Nang marinig ito, ang lahat sa RV ay napuno ng tawanan. Ang pamilya Ruan at ang pamilya Ba ay nawalan ng kanilang mga plano at mga tauhan. Gumastos sila ng maraming pera at sinadyang nais na sakupin ang mga minahan ng pamilya Kun, ngunit sa huli ay nagwalas sila na parang tubig sa mga basket ng kawayan. Wala silang nakuha. Kabanata 116. By the way, Hanzi, paano mo nalaman ang mga puntos sa dice cup kanina? Lahat sa sasakyan ay labis na naiintriga sa puntong ito. Nakita ang mga mausisang mata sa paligid niya, tumango si Yehan at ngumiti. Mga propesyonal na lihim. Walang nagsalita nang makita si Yehan, at hindi na nagtanong pa, ngunit matapos pag-isipan ito ng mabuti, anong mga kakayahan nga ba ang mayroon si Yehan? Hindi rin nila maunawaan ang kanyang makapangyarihang lakas, ang tumpak na pagtaya sa bato, at ang mahiwagang kasanayan sa pagsusugal. Siyempre, hindi alam ni na Kun Sian at Kunsang ang tungkol sa mga kasanayan ni Yehan sa medisina.
Pagkatapos umalis sa kasino, tinanggihan ni Yehan ang imbitasyon ni Kun Sian, at hiniling na dalhin sila ng sasakyan ng pamilya Kun pabalik sa pabrika. Nakapagpasya na si Yehan na pumunta sa sinaunang gubat na nakasulat sa mapa bukas, at ngayon kailangan niyang bumalik at gumawa ng mga paghahanda. Pagkatapos ng lahat, sinabi na ni Kun Sian na ang Primeval Forest ay napaka-abnormal, napakadelikado at nakakatakot. Pagbalik sa pabrika, hindi maiwasan ng mga Nightcats na magselos kay Yehan, hindi dahil sa anuman, kundi dahil sa galing ni Yehan sa paggawa ng pera. Lumabas lamang siya ng umaga at nakalikom ng 1.4 bilyon. 1.4 bilyon? Kahit na nagtatrabaho sila sa Security Bureau sa buong buhay, marahil ay hindi sila makakaipon ng ganitong halaga ng pera, ngunit si Yehan ay kumita nito sa isang umaga. Hoy, maliit na Huang Ying, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Pagkatapos ng nayo na ito, wala nang ganitong tindahan. Si Mouse ay natuwa na mangbuli kay Huang Ying. Sa oras na ito, tinatanaw niya si Yehan at Huang Ying, at umingit, ang mga salitang ito ay nagpadila kay Huang Ying. Nagpahayag si Pheasant na may malungkot na mukha, sayang at hindi ako babae, kung hindi, ikaw, Hanzi, ay hindi makakaligtas sa aking wushasyan. Nang marinig ito, biglang nagkaroon ng goosebump si Yehan sa kanyang katawan. Okay, huwag niyong gamitin si Hanzi at si Xiao Huangying upang simulan ang gulo. Iba pang Hanzi ay talagang may kakayahan, mayroon ba kayong anuman? Tumingin si Cheng Jun kay Ye Mao at iba pa na nagtatawanan at nagbansag, si Yehan ay nagbago ng paksa sa puntong ito, sinabi sa kanila ang tungkol sa pagpunta sa Primeval Forest bukas, at sinabi rin na magiging delikado ang pagpunta roon. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, tumawa si Cheng Jun, wala akong karanasan sa panganib, sasama kami sa iyo bukas. Mas marami ang lakas, magkakaroon ka rin ng higit pang tiwala, kaya walang alasan para sa mga magalang na salita, maaari rin tayong tawaging mga kaibigan na nagbabahagi ng buhay at kamatayan. Nang marinig ito, tumango si Yehan. Nang umaga ng sumunod na araw, nagmaneho si Kun Sang ng kanyang signature Humvee sa labas ng pabrika, at siya ay nakabihis ng maayos, nakasuot ng camouflage uniform, may dalang sniper rifle, at ilang granada sa kanyang baywang. May mga armas sa paligid, lahat ito ay inihanda ni Yehan na sinabi sa kanya noong nakaraang araw. Si Yehan ay nakasuot din ng camouflage uniform ngayon, mukhang magiting. Nang makapasok ang lahat sa sasakyan, pinatakbo ni Kun Sang ang sasakyan palabas ng lungsod ng Tengchong at pumasok sa isang remote na kalsadang bundok. Hanzi, ilang kilometro mula rito ay nasa lokasyon ng minahan ng pamilya Kun, at ang mga minahan ng iba pang 3 pamilya ay narito rin sa lugar na ito. Kapag nandyan na tayo, kailangan nating maglakad, hindi tayo makakapagmaneho. Sabi ni Kun Sang kay Yehan. Tumango si Yehan at sinabi, ayon sa sinabi ni Uncle Kun, napaka-dangerous doon, nagdulot ng malalaking pagkalugi sa 4 na pangunahing pamilya sa nakaraang ilang taon, kaya't kapag pumasok kami sa gubat mamaya, walang sino man ang dapat maging kampante. Nagsalita silang lahat na tahimik. Pagkatapos ng kalahating oras na pagbangga sa kalsadang bundok, si Yehan at ang iba ay nakarating sa lokasyon kung saan naroon ang minahan ng pamilya Kun. Sa pagtingin, ang gubat ay sobrang siksik at nakapaloob, at isang makapal na ulap ng hamog ang bumabalot sa gubat, nagbibigay ng misteryoso at malamig na pakiramdam na lumulutang sa hangin. Ang Primeval Forest na ito ay sobrang siksik, saan man tumingin, hindi mo makita kung gaano kalalim ang gubat, at puno ito ng mga mataas na puno na nagtutulungan, ang mga anino ng mga puno ay magkasalikop, at mayroong pakiramdam ng kadiliman sa hangin. Isang masamang amoy ngunit hindi maipaliwanag. Ang lupa ay natatakpan ng makapal na patong ng mga nololante na dahon, na umuugong kapag naglakad dito, natatakpan ng mga tinak, at ang malalaking baging ay magkakaugnay sa pagitan ng mga puno, na nagpapahirap sa paglalakad ni Yehan at ng iba pa. Sa unahan, sina Kun Sang at Mouse ang nagbubukas ng daan gamit ang isang tang knife, habang si Yehan ay nagmamasid sa mapa. Ipinapakita ng mapa na basta't makatawid sila sa gubat na ito, makararating sila sa isang canyon, at doon matatagpuan ang mga ore veins. Gayunpaman, ang diameter ng gubat na ito ay 20 hanggang 30 kilometro, at mahirap maglakbay. Natatakot si Yehan na mahihirapan silang makalabas sa gubat na ito bago magdilim. Anong uri ng sirang lugar ito? Ang hirap lakarin. Nagreklamo si Mao sa unahan, at nagpatuloy, at napansin mo ba na medyo abnormal ang lugar na ito kumpara sa mga gubat na nakita natin dati? Ang mga puno dito ay kasing laki ng 2 o 3 tao na mahigpit na magkakasama. Maging ang mga baging na harang sa daan ay kasing taba ng aking braso. At saka, natatakpan din ang signal ng satellite dito. Tumingin si Cheng Jun sa kanyang relo.
Ito ay isang high-tech na elektronikong produkto ng komunikasyon na makakatanggap kahit sa ilang malalayong nayon na walang signal. Ngunit wala ng signal sa satellite dito. Nagmumukhang nag-aalala si Cheng Jun at ang kanyang kutob ay nagsabi sa kanya na ang lugar na ito ay hindi lamang abnormal, kundi nagdudulot din ng pakiramdam ng panganib, parang may nakamasid sa kanila mula sa dilim. Nararamdaman mo rin ba? Lumapit si Yehan kay Cheng Jun at nagtanong. Tumango si Cheng Jun at sinabi, nararamdaman kong may dalawang mata sa dilim na nakatingin sa atin mula nang pumasok tayo sa gubat, ngunit hindi ko mahanap ang lokasyon ng mga mata na iyon, at hindi ko pa alam kung ano ito sa ngayon. Sinabi ni Yehan, huwag nang alalahanin ito at maghanap ng mga pagkakataon. Kapag dapat itong lumabas, lilito ito. Magpatuloy tayo ngayon. Kung may panganib, hindi natin ito maiiwasan dito. Putang ina, anong meron dito? Sa sandaling ito, nang makapasok sila sa gubat ng mga 2 o 3 kilometro, biglang sumigaw si Mouse. Si Cheng Jun ang pinakamabilis ang reaksyon, naglabas siya ng isang pilak na throwing knife gamit ang kanyang mga kamay, at direktang ibinato ito sa isang siksik na gubat, at biglang nagkaroon ng kakaibang tunog, ang tunog na iyon ay nagbigay ng nakakatakot na pakiramdam, at lahat ay nagulat. Nagsimula silang tumakbo sa direksyon ng tunog at itinutok ang kanilang mga baril dito. Pagkatapos ng ilang sandali, sa ilalim ng pagsunod ng lahat, si Yehan at ang iba ay nakarating sa isang sapa, at ang sapa ay hindi alam kung saan ito nagmula. Sa oras na ito, pagkatapos makarating sina Yehan at ang iba dito, nagulat sila nang makita, sa tabi ng sapa, may mga higanting daga na kinakagat ang ilang mga bangkay. Kabanata 117 F#sick, wala namang mali sa aking mga mata para sa ganitong kalaking daga, di ba? Nagulat si Mao sa mga higanting daga na kumakagat sa mga bangkay, at ganoon din ang pakiramdam ni Yehan at ng iba, dahil ang mga daga na ito ay higit sa 200 sentimetro ang haba, kasing laki ng isang matabang baboy na may bigat na 100 kilo. Ang ganitong kalaking daga ay tanging nakita lamang sa mga sci-fi na pelikula. Hoy, Miles, nakita ko ang mga kamag-anak mo, kaya bakit hindi ka magbigay ng bati? Ngumiti si Crazy Horse. Umuwi ka, ikaw lang ang may ganitong mga kamag-anak. Habang tinitingnan ang mga higanting daga, sa wakas ay naunawaan ni Yehan kung ano ang ibig sabihin ni Kun Sian tungkol sa mga abnormal na nilalang na lumalabag sa natural na agham. Kung ang mga daga na ito ay mailalantad, maaaring magdulot ito ng gulat sa komunidad ng agham. Kung kaya't hindi nakapagtataka na sinabi ng papa ko na abnormal ang lugar na ito. Sigurado akong may iba pang malalaking bagay bukod sa mga daga na ito. Sabi ni Kunsang na may nagulat na mukha. Si Yehan ay nagkunot ng noo at sinabi, posible, tingnan mo ang mga bangkay na kinakain ng mga daga na ito, ang mga taong ito ay mga miyembro ng caravan o mga tao ni Guo Yunxiao. Ang mga sugat sa kanilang mga katawan ay malinaw na kinagat ng isang malaking hayop kahit na ang mga bitoka nila ay nakalantad. Tumango si Kunsang sa takot, sobrang nakakatakot ang pagkamatay ng mga taong ito. Huwag, natagpuan tayo ng mga ito. Sa puntong ito, itinaas ng isang daga ang kanyang ulo na nagbubunyag ng isang pares ng mga pulang mata na nakatingin sa kanilang pinagtataguan at naglabas ng sunod-sunod na nakakatakot na tunog. Ang tunog ay tila isang senyales at ang iba pang mga daga ay nagtaas din ng kanilang mga ulo at pagkatapos ay tumakbo ang mga daga patungo kay Yehan at sa kanyang mga kasama na parang mga ligaw na baboy. Ang kanilang matutulis na ngipin ay puno ng malagkit na laway na sobrang nakakadiri. Bang! Isang putok ng baril ang sumaire sa katahimikan sa gubat. Matapos magputok si Cheng Jun, nagsimula ang lahat na umatake sa mga higanting daga. Tinamaan sila sa kanilang mga katawan, ngunit hindi ito agad nakamamatay. Ang mga daga ay patuloy na tumatakbo ng mabangis patungo sa posisyon ni Yehan, sobrang galit at pagkabaliw. Putang ina, anong uri ng balat ang gawa ng mga daga na ito? Ang kapal. Sa oras na ito, ang ilang mga higanting daga ay umabot na sa posisyon ni Yehan, at ang kanilang mga paa at bibig ay nag-atake ng mabangis. Nang makita ito, ang lahat ay naglabas ng kanilang mga malamig na armas at nagsimula ng makipaglaban sa mga higanting daga. Si Yehan ay sumipa ng isang higanting daga na tumatakbo patungo sa kanya, at pagkatapos ay umaban, ang Dragon Scale Dagger ay mabilis na naipasok sa katawan ng isang daga. Matapos ang daga ay nangisay sa lupa, naging tahimik ito, at hindi tumigil si Yehan. May 8 o 9 na higanting daga ang umaatake sa kanila. Ang mga ito ay napakalaki. Ang mga tao sa kanilang panig ay halos nahahadlangan ng mga higanting daga na ito. Ang mga armas ni Cheng Jun at iba pa ay hindi kasing talas ng Dragon Scale Dagger ni Yehan.
Bagaman ang mga higanteng daga ay hindi delikado sa kanila sa kasalukuyan, ang balat nito ay napakapal at ang kakayahan nitong tumanggi ng tama ay labis na malakas. Si Yehan ay mabilis na umikot sa mga higanteng daga, may hawak na dragon scale dagger, hindi kayang pigilan ng mga higanteng daga ang isang suntok mula sa kanya, at sa hindi nagtagal, sa tulong ni Yehan, ang mga higanteng daga na umaatake sa kanila ay unti-unting bumagsak sa lupa, parang mga matabang baboy na pinapatay. Putang ina, ang mga daga na ito ay talagang mahirap patayin. Ang espesyal kong talim ay halos hindi makapasok sa kanilang laman. Sa tingin mo ba ang mga daga dito ay lumaki dahil sa genetic mutation? Nag-squat si Cheng Jun at tiningnan ang bangkay ng higanteng daga, tumayo at sinabi, kung nais mong malaman ang dahilan, kailangan nating magpatuloy. Marahil ang sagot na hinahanap natin ay nasa unahan. Bigla, pagkatapos sabihin ni Cheng Jun ang mga salitang ito, isang tunog na parang ungol ng lobo at sigaw ng tigre ang biglang umabot sa gubat, at ang tunog ay hindi tila isa, kundi isang grupo, at ang tunog ay umabot sa hangin na may buong hininga ng mga hayop. Huwag, may mas malalakas pang mga nilalang na papalapit sa atin. Nang marinig ang tunog mula sa gubat, nagbago ang mga mukha ng mga tao sa paligid. Ang putok ng baril kanina ay nakakuha ng atensyon ng ibang bagay sa gubat. Bukod dito, sa pakikinig sa tunog na umaabot mula sa gubat, nagdudulot ito ng panginginig. Ang mga paparating ay tiyak na isang grupo ng mas malalakas na nilalang. Umakyat kayong lahat sa puno para umiwas at tingnan kung ano ang paparating. Nang matapos sabihin ni Yehan ito, mabilis siyang umakyat sa isang malaking puno. Si Cheng Jun at ang iba pa ay humahanap din ng isang malaking puno at mabilis na umakyat. Mula sa gubat, ang tunog ay parang libu-libong mga hayop na tumatakbo, at sa hindi nagtagal, ang mga dahon ay lumilipad sa hangin sa gubat, at pagkatapos, isang grupo ng mga wild boar na mas malalaki pa sa mga baka ang tumatakbo na may kasigasigan, na may malaking momentum, ang lupa ay nanginginig, at ang bilang ay sapat na. May 20 o 30 wild boar, at ang grupong ito ng mga wild boar ay pumalibot sa bukirin sa ilalim ni Yehan at ng iba, na abala sa pagnguya sa mga bangkay ng mga daga. Matapos nilang maubos ang 8 piraso, sa hindi nagtagal ay nalinis na nila ang mga ito, na lamang ang ilang dugong laman loob. Nang makita ang malupit na tanawin na ito, si Huang Ying, na isang babae, ay halos samuka, kahit na si Ye Mao at ang mga nakatatanda ay nakaramdam ng kaunting hindi komportable sa kanilang tiyan. Sa kabutihang palad, pagkatapos kainin ng mga higanteng wild boar ang bangkay ng daga, lumingon-lingon sila ng ilang beses at umalis nang hindi nakikita sina Yehan at ang iba. Nang makita ito, lahat ng nagtatago sa puno ay huminga ng maluwag. Ang grupong ito ng mga wild boar ay mas malakas kaysa sa grupong daga kanina. Kung talagang makipaglaban sila sa mga ferocious wild boar na ito, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Putang ina, nagiging baliw ba ang mundong ito? Wala akong nakitang wild boar na kasing laki ng baka sa aking buhay. Nagsimula ang lahat na bumaba mula sa puno, ang kanilang mga ekspresyon ay nagulat. Nagsimula pa lang silang pumasok sa gubat at nakakita na sila ng mga ganitong kamangha-manghang bagay. Parang isang sci-fi adventure movie. Ang gubat na ito ay tila hindi pag-aari ng mundo. Ang lahat sa loob nito ay labis na salungat sa mga batas ng kalikasan at lampas sa pangunawa ng lahat. Nagsalita si Yehan, dapat may dahilan ang pagbabagong ito, magpatuloy tayo, ngunit kailangan nating maging mas maingat sa ating mga hakbang ngayon. Subukang huwag makuha ang atensyon ng mga malalaking nilalang sa loob, marahil ang mga nararanasan natin ngayon ay isang pampaganya lamang, ang talagang malaking pagkain ay nasa likod pa. Nodded ang lahat. Matapos makita ang kabaliwan ng gubat na ito, itinagol na nila ang kanilang pagwawalang bahala. Pagkatapos matukoy ang direksyon, nagpatuloy sina Yehan at ang iba patungo sa Primeval Forest, ngunit sa pagkakataong ito, si Cheng Jun ang nagbukas ng daan, ang iba ay nakatayo sa gitna, at si Yehan ay nag-cut off. Unti-unti, habang patuloy na lumalalim si Yehan at ang iba, nakakita sila ng maraming mga nakakabaliw na bagay sa kanilang daan. Halimbawa, ang isang sunflower na karaniwang tumutubo sa taas na 2 o 3 metro ay lumalaki sa taas na 8 o 9 na metro dito. Ang isang sparrow na karaniwang kasing laki ng palad sa labas ay kasing laki na ng ostrich dito. Sa madaling salita, lahat sa gubat na ito ay baliw. Sa daan, nakatagpo si Yehan at ang iba ng isang bulag na oso na 2 o 3 metro ang taas, ngunit matalino si Yehan at ang iba na naiiwasan ito. Habang patuloy silang naglalakad at nakikita ang mga hindi kapanipaniwala na bagay, unti-unti nang namamanhid ang mga nerbiyos ni Yehan at ng iba, ngunit habang lalong lumalalim sila sa Primeval Forest,
mas marami pang malalaking hayop ang lumalabas, at ang mga maliliit na hayop sa labas ay lahat ay na-upgrade dito, mayroong pakiramdam ng pagbabalik sa pinakaprimitibong ekologikal na kapaligiran dito. Siyempre, sa daan, nakita rin ni Yehan at ang iba ang mga bangkay ng tao. Ang mga bangkay na ito ay kinagat ng malalaking nilalang sa gubat. Ang ilan sa kanila ay may natirang isang paa, ang ilan ay kalahating katawan na lang, at ang ilan ay mga nagkalat na laman loob na nakadikit sa mga bangkay. Kabanata 118. Gayunpaman, habang tahimik na umuusad si Yehan at ang iba, biglang may mga sporadikong tunog na umabot mula sa mga treetops. Ang tunog ay nag-ugnay-ugnay, na nagdulot ng malakas na pagyanig sa mga sanga, at ang mga dahon ay nahulog sa paligid. Agad na tumingin si Yehan at ang iba pataas, at ang galaw ay papalapit ng papalapit sa kanila, hanggang sa umabot ito sa itaas ng kanilang mga ulo. Pagkatapos, isang grupo ng mga higanteng unggoy ang lumabas mula sa mga palumpong, at ang kanilang madilim na pulang mga mata ay nakatitig kay Yehan at sa iba pa. 1, 2, 3. Mahigit sa 30 higanteng unggoy ang nakatayo sa malalaking puno sa paligid nila, naglalabas ng mapanganib na signal ng atake. Huwag, umalis tayo. Ramdam ang panganib na dulot ng mga higanteng unggoy, agad na tumakbo ng mabangis si Yehan at ang iba sa gubat, ngunit nang gumalaw na sila, ang mga unggoy sa mga treetops ay biglang naglabas ng sunod-sunod na nakakatakot na sigaw, sumisipa-sipa sa mga sanga at nagtatakbo patungo kay Yehan at sa kanyang mga kasama. Bagaman ang mga unggoy na ito ay malalaki, hindi naman mabagal ang kanilang bilis, at napaka-agile nila, naglalakad sa mga treetops na para bang naglalakad sa lupa. Agad silang humabol kay Yehan at sa iba, tumalon mula sa mga punong isang-isa, at naglunsad ng mabangis na atake laban sa kanila. Nang makita na walang paraan upang maiwasan ang grupong ito ng mga higanteng unggoy, napilitan sina Yehan at ang iba na makipaglaban. Habang nagpapaputok, ginamit nila ang mga armas sa kanilang mga kamay upang barilin at patayin ang mga unggoy. Sa labas, ang mga unggoy ay itinuturing na mga protektadong hayop ng bansa, ngunit dito, iba ang mga ito. Ang mga ito ay mga malupit na mamamatay tao sa gubat na hindi maiiwasan ang pagpatay. Sa gubat, nagputokan ang mga baril, at nagliyab ang mga apoy mula sa mga baril. Ang buong labanan ay naging magulo. Napakarami ng mga unggoy, at sila ay nag-atake ng mabangis at mabilis, kaya't wala ng pagpipilian si Yehan at ang iba kundi ang harapin ang mga ito. Ang mga baril sa kanilang mga kamay ay hindi gaanong nakakapinsala sa mga unggoy. Putang ina, ang mga unggoy na ito ay parang naging espiritu. Sa sandaling ito, si Tugo ay nahuli ng isang grupo ng mga unggoy. Ang mga unggoy na ito ay tila marunong makipagtulungan sa atake. Sila ay umuusad at umatras ng maayos at nagtutulungan. Si Tugo ay may mga sugat na nagdugo sa kanyang katawan sa ilalim ng kanilang atake. Nakita ang eksenang ito, si Crazy Horse ay nagalit at kumuha ng granada, sumigaw, "Tugo, umalis ka." Nang marinig ito, hindi na ito ang unang pagkakataon na ang asong nagkooperasyon kay Crazy Horse ay umikot sa lugar at agad na nagtago sa likod ng isang malaking puno. Bang! Isang napakalakas na pagsabog ang umabot, at ang grupo ng mga unggoy na kumakagat kay Tugo ay lahat ay nahulog sa himpapawid, punong-puno ng dugo. Malayo si Yehan at ang iba, kaya't hindi sila tinamaan ng pagsabog, ngunit ang ganitong malalaking paggalaw ay nagpagalit sa mga unggoy. Ang puot sa mga mata ng grupo ng mga unggoy ay lalong lumakas, at ang kanilang mga atake ay naging mas mabangis at mas matatag. Bigla, narinig ni Yehan ang sigaw ni Kunsang na hindi kalayuan, at isang unggoy ang tinamaan ng isang suntok. Tumingin si Yehan kay Kunsang, at nakita niyang may isang centipede na higit sa 1 metro ang haba na nakahiga sa katawan ni Kunsang. Ang mahahabang tentacles ay nagdudulot ng panginginig sa puso ng tao. Si Yehan ay naglabas ng ilang gintong karayom upang tulungan si Kunsang na patayin ang higanteng centipede, ngunit sa paligid nila, bukod sa mga baliw na unggoy, unti-unting lumilitaw ang iba pang uri ng mga higanteng nilalang, tulad ng mga higanteng langgam, hindi kilalang mga insekto, at mga higanteng ahas na kasing taba ng hita. Sa madaling salita, mga ahas, insekto, daga, at langgam ay lahat ay naglabasan. Nang makita ang ganitong tanawin, pati si Yehan ay natakot. Umalis, patuloy na umusad, huwag huminto. Nang makita ang mga higanteng nilalang na patuloy na lumalabas, nag-utos si Cheng Jun na dapat silang magmadali, dahil maaaring mapunit sila ng grupong ito ng mga espesyal na uri kung magpapatuloy ang laban. Walang pag-iisip, ang mga Nightcats ay tumakbo patungo sa gubat sa isang masiglang paraan, habang pinapatay ang mga nakakalason na insekto na biglang lumalabas upang umatake sa kanila sa daan. Matapos maghiwalay sina Yehan at Cheng Jun, patuloy silang nagtatapon ng mga granada sa mga nilalang na humahabol sa kanila.
Ang nakakagulat na mga apoy at pagsabog ay ganap na nagwasak sa gubat. Ang malalaking puno ay naputol sa gitna dahil sa malakas na shockwave ng bomba. Gamit ang kanyang mga yin at yang eyes, itinapon ni Yehan ang granada na may napakataas na katumpakan. Halos bawat granada ay pumatay sa isang grupo ng mga higanting nilalang. Walang nasayang na sandali. Ang apoy at pagsabog ay umabot sa kalangitan at patuloy na kumakalat sa direksyon na tinatakbuhan ni Yehan at ang iba. Lahat ay tumatakbo ng masigla sa gubat ng halos 10 minuto, sa ilalim ng banta ng mga granada, sa wakas ay napigilan ni Yehan at ang iba ang mga higanting nilalang na humahabol sa kanila. Nang makita ito, agad na pinabilis ni Yehan at Chengjun ang kanilang mga hakbang upang habulin sina Yemao at ang iba. Napakakakaiba ng primeval forest na ito. Matapos ang ilang sandali, nakasunod sina Yehan at Chengjun kay Yemao at ang iba. Sa sandaling ito, lahat ay nakasandal sa isang malaking puno at humihingal ng mabigat, mukhang napakapagod. Ang laban at pagtakas kanina ay naging labis para sa kanilang kakayahan. Nang makita ang pagbabalik ni Yehan at Chengjun, humihingal si Yemao at nagtanong, "Deputy Team, hindi ba't hindi sila sumunod?" Si Chengjun ay sobrang pagod din, umupo sa tabi at umiling. Ang pakikipaglaban sa mga higanting nilalang na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na mas nakakatakot kaysa sa pakikipaglaban sa isang master sa realm ng Rendo. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang malalaki ang sukat kundi napaka-agresibo rin. Sila ay mga walang isip na makina ng pagpatay. Nagtanong si Yemao kay Yehan, "Masyadong mahirap patayin ang grupong ito. Susunod, kailangan nating makahanap ng isang nakatagong lugar upang magpahinga." Seryoso ang mga sugat nila Brother Tugo at Kunsang, at magiging sobrang abala kung hindi natin sila maasikaso. Nang marinig ito, si Yehan, na nag-aayos ng kanyang hininga, ay nagkunot ng noo at agad na pumunta kay Kunsang at Tugo upang suriin. Si Tugo at Kunsang ay medyo mahina sa kanilang grupo, at si Tugo ay ang pinakamahusay pagdating sa pagsubaybay at pag-imbestiga. Si Kunsang naman ay isang espesyal na sinanay na mandirigma. Ang dalawa sa kanila ay nasugatan ng mga nakakalaso na higanting nilalang sa laban kanina, at madilim na itim na dugo ang umaagos mula sa kanilang mga sugat. Magiging abala kung makapasok ang lason sa kanilang katawan. Iwanan mo ito sa akin. Habang sinasabi niya ito, kinuha ni Yehan ang mga gintong karayom upang isara ang ilang acupuncture points sa kanilang mga sugat, pinipigilan ang lason mula sa pagpasok sa katawan, at pagkatapos ay ginamit ang espiritual na enerhiya upang pilitin ang lason mula sa kanilang mga sugat. Hindi lamang iyon, kundi ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Yehan ay may malakas na epekto sa pag-recover. Matapos gamutin ni Yehan ang kanilang mga sugat, hindi na nila naramdaman ang kahit anong sakit, at ang mga sugat ay mabilis na nagpapagaling. Nang makita ang kamanghamanghang paraan ni Yehan, kahit na sina Chengjun at ang iba na alam na ang mga kasanayan ni Yehan sa medisina ay nagulat pa rin, ngunit hindi na ito ang tamang oras upang isipin ang mga bagay na ito. Sa huli, ang dalawa ay walang naramdaman na hadlang, kaya pagkatapos ng kalahating oras na pahinga, nagpatuloy ang lahat sa paglalakbay. Kailangan nilang makalabas sa gubat na ito sa lalong madaling panahon at hindi maaaring manatili dito ng matagal. Siyempre, ang dalawang laban na naranasan pagkatapos pumasok sa gubat ay nagbigay kay Yehan at sa iba ng higit pang pag-iingat. Matapos pagdaanan ng mga ganitong bagay, sa wakas ay naintindihan ni Yehan kung gaano kalalim ang takot ng 4 na malalaking pamilya tungkol sa lugar na ito. Dito, kahit ang isang grupo ng mga eksperto na tulad nila ay hindi makakayanan, lalo na ang mga pribadong sundalo na pinalaki ng 4 na malalaking pamilya. Sa katunayan, ang kanilang hukbo ay walang buhay o kamatayan kapag pumasok dito. Sinuri ni Yehan ang mapa, nasa gitna na sila ng primeval forest na ito, sa bawat distansya na kanilang lalakbayin, tiyak na makikita nila ang mga kakaibang anyo ng mga higanting nilalang. Sandali, may sitwasyon. Kabanata 119. Sa mga sandaling ito, biglang huminto si Chengjun, na naglalakad sa unahan. May mga tunog ng labanan na umaabot mula sa gubat na hindi kalayuan sa kanila, kasabay ng mga alon ng nakakatakot na tunog ng mga hayop. Lumapit si Yehan kay Chengjun, tiningnan ang gubat sa unahan kung saan nagmumula ang tunog ng labanan at sinabi, "Mukhang mga naunang pumasok ang mga iyon. Pumunta ako at titingnan. Kayo, maghintay lang dito. Mag-ingat ka." Pinalo ni Chengjun si Yehan sa balikat. Pagkatapos, naglakad si Yehan patungo sa lugar kung saan nagmumula ang tunog ng labanan. 5 minuto ang lumipas, nakita ni Yehan ang isang higanting lobo na 2 o 3 metro ang taas, at isang higanting python na kasing taba ng hita ng isang adult, higit sa 10 metro ang haba.
Sa mga sandaling ito, ang higanteng lobo at ang higanteng python ay nakikipaglaban sa isang grupo ng mga tao, at ang labanan ay napakamabagsik, tila isang makatotohanang bersyon ng digmaan ng tao at hayop. Tiningnan ni Yehan ang grupo ng mga tao. Nandoon ang mga ninja ng Hapon, sina Wang Xiaodao at Yun Kei, pati na rin ang Gu Master na nakipaglaban kay Yehan sa hotel noong gabing iyon. Magkasama, may higit sa 30 tao, ngunit kahit na pinagsama-sama ang higit sa 30 tao upang labanan ang higanteng lobo at ang higanteng python, hindi pa rin sila nakakakuha ng bentahe, at may 7 o 8 bangkay na nakahiga sa lupa. Nang makita ito, tumawa si Yehan at dahan-dahan siyang umatras. Nang makita ni Cheng Jun si Yehan na bumalik, agad siyang nagtanong, Hanzi, anong nangyari sa unahan? Sumagot si Yehan, nandoon ang mga Hapon, ang mga tao ni Go Yunxiao, at ang mga masters ng caravan. Nagkakaisa ang 3 partido, ngunit ang mga ito ay nasa napakamasamang sitwasyon. Huwag na tayong mag-alala sa kanila. Madilim na, kailangan nating makahanap ng nakatagong lugar upang magpahinga sa gabi, at mag-aaksyon tayo bukas. Tumango si Cheng Jun at sinabi, sa tingin ko, lahat ay pagod, at masyadong delikado ang kumilos sa gabi. Maghanap tayo sa paligid, at dapat tayong magpalipes ng gabi ng ligtas. Hindi nagtagal, nakatagpo sina Yehan at ang iba ng isang malaking puno na may diameter na mahigit 3 metro. Ang mga ugat ng malaking punong ito ay walang laman, at ang loob ay tuyo. Hindi magiging problema ang pag-akma ng 8 o 9 na tao dito. Pagkatapos, sabay-sabay nilang nilinis ang butas ng puno. Samantala, sina Nightcat at Crazy Horse ay sinamantala ang pagkakataong ito upang makakuha ng isang malaking kuneho na may bigat na 30 hanggang 40 kattais. Ang kunhong ito ay mataba at malaki, 4 o 5 beses ang laki ng kuneho sa labas. Wow! Ang laki ng kunhong ito. Masarap itong ulamin, sabi ng Earth Dog nang makita ang kuneho. Hindi nagtagal, isang mabangong amoy ang kumalat habang ang kuneho ay iniihaw sa apoy, ang gintong laman ay patuloy na naglalabas ng langis, at ang lahat ng naruroon ay hindi mapigil ang lunukan ang kanilang laway. Unti-unting dumating ang gabi, at ang buong gubat ay nalubog sa kadiliman. Isang oras ang lumipas, at ang kuneho ay naluto na. Pinutol ni Nightcat ang ilang piraso ng laman ng kuneho at ipinasa ito sa lahat. Matapos uminom ng isang baso, nagtipon ng lahat sa paligid ng apoy, kumakain ng laman ng kuneho, umiinom ng alak, at nagkukwentuhan tungkol sa mga nakita nila sa gubat sa araw. Para sa kanila, ang lahat ng kanilang naranasan sa gubat ngayon ay hindi lamang mapanganib, kundi nakakapresko rin. Ito ay mas kapanapanabot kaysa sa mga adventure blockbuster sa pelikula. Siyempre, ayaw ng sino man na manatili dito ng mas matagal kung maaari silang makaalis ng mas maaga. Hindi nakapagtataka na pinigilan ako ng papa kong pumasok dito. Matapos maglakbay dito, sa wakas ay naintindihan ko ang takot sa kanyang puso. Kumagat si Kunsang ng isang piraso ng laman ng kuneho na may ngiti sa kanyang mukha. Kung wala si Yehan sa gubat ngayon, natatakot siyang mahuli at mapunit ng mga higanteng nilalang na iyon. Pinalo ni Yehan si Kunsang sa balikat at sinabi, bagaman talagang abnormal ang lugar na ito, tiyak na kaya nating sakupin ito at makalabas ng ligtas. Kapag dumating ang panahon, hanapin natin kung ano ang nagdulot ng lahat ng ito. Huwag mag-alala, mula nang naglakas loob akong pumasok dito, hindi ako matatakot sa lugar na ito. Sa katunayan, medyo mausisa ako tungkol sa lugar na ito. Sabi ni Kunsang na may ngiti. Nagsalita si Cheng Jun, kung walang mga hindi inaasahang pangyayari, sa tingin ko ay makakalabas tayo sa gubat na ito bukas ng tanghali. Dapat tayong magpahinga ng maayos ngayong gabi. Ako ang magbabantay sa gabi. Walang tumanggi sa sinabing ito, ngunit habang kumakain sina Yehan at ang iba ng laman ng kuneho at umiinom ng kaunting alak, biglang may isang puting anino na lumabas mula sa dilim ng gabi, nakatayo sa tabi ni Yehan na parang isang puting multo. Tumingin ito sa gintong laman ng kuneho sa apoy, na tila nalulunok ang laway. Nang makita ang pagkakaroon ng puting anino, nagulat ang lahat at agad na nag-alinlangan. Anumang gulo sa gubat ay nagiging sanhi ng pag-iingat ng lahat. Tiningnan ni Yehan ang puting anino. Ito ay isang espesyal na uri na medyo kahawig ng pusa, ngunit parang tigre rin. Sinasabi na ito ay isang pusa, ngunit may nakasulat na, hari, sa kanyang ulo. Sinasabi namang ito ay isang tigre, ngunit ang mga mata nito ay berde at puti. Ang hugis nito ay kasing laki ng isang pusa, at ang ganitong laki ay maliit na lamang para sa mga higanting nilalang sa gubat na ito. Anong bagay ito? Mukhang pwede itong patayin gamit ang kutsilyo, sabi ni Crazy Horse habang tinitingnan ang mga asul-berdeng mga mata ng nilalang nakahawig ng pusa-tigre, at nakuha ang kanyang atensyon. Parang nakakaramdam siya ng kakaibang damdamin mula sa mga mata nito.
Nang marinig ang mga salita ni Crazy Horse, tila naunawaan ng hayop na pansamantalang tinawag na tigre ang kanyang mga salita. Agad na tumitig ang mga berde nitong mata kay Crazy Horse, at pagkatapos ay umuungal ito ng mahina sa kanya. Nang makita ito, si Cheng Jun ay handang barilin ito. Sandali lang. Pinigilan ni Yehan si Cheng Jun na handang umaksyon. Itinapon niya ang laman ng kuneho patungo sa maliit na tigre sa harapan niya. Sa susunod na sandali, sa sandaling itinapon ni Yehan ang laman ng kuneho, isang puting liwanag ang kumislap, at bago pa man makakita sina Yehan at ang iba, ang maliit na tigre ay nahuli na ang laman ng kuneho na itinapon ni Yehan sa kanyang bibig, nilunok ito sa isang bogzo, at pagkatapos ay tiningnan ang apoy sa likod ni Yehan. Ang laman ng kuneho roon ay labis na nakakaakit. Nang makita ito, simpleng itinapon ni Yehan ang natitirang kalahating laman ng kuneho dahil puno na sila. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, sa loob ng wala pang isang minuto, ang kalahating laman ng kuneho na mas malaki pa sa kanya ay nilunok na ng maliit na tigre. Walang natirang kahit anong bahagi, at talaga namang nagtataka kung saan napunta ang kalahating laman ng kuneho na iyon. Ngunit pagkatapos makain ang kalahating laman ng kuneho, ang maliit na tigre ay talagang naglakad patungo sa posisyon ni Yehan ng dahan-dahan, at kahit na nirub niya ang kanyang katawan sa kanyang mga binti, tila nagiging magiliw at nakikinig. Nang makita ang hitsura ng maliit na tigre, si Cheng Jun at ang iba ay nakakaramdam ng kaunting hindi kapani-paniwala. Ano man ang mga nilalang sa gubat na ito, sila ay agresibo, at masasabi na sila ay mga ligaw na hayop na ganap na nawala ng katinoan. Sa kaibahan sa iba pang mga uri, mayroon itong sariling talino. Ang batang ito ay talagang nakakaunawa ng pagkatao. Tumingin sa maliit na tigre na nakahiga sa mga hita ni Yehan, si Cheng Jun at ang iba ay nakakaramdam ng kaunting hindi kapani-paniwala, kahit na ang isang totoong tigre ay hindi magiging ganito ka-emosyonal. Ang kamay ni Yehan ay humahaplos sa katawan ng maliit na tigre. Sa isang sulok na hindi nakikita ni na Cheng Jun at ang iba, ang mga mata ni Yehan ay puno ng matinding pagkagulat. Nang makita niya ang tigre kanina, nadama niya ang pamilyar na aura mula sa katawan nito, kung kaya't pinigilan niya si Cheng Jun na barilin ito. Ngayon na ang maliit na tigre ay nasa kanyang mga bisig, mas lalo pang pamilyar ang aura na iyon. Ito ay espiritual na enerhiya. Mayroong isang makapangyarihang espiritual na enerhiya sa katawan ng maliit na tigre na mas malakas kaysa sa espiritual na enerhiya sa katawan ni Yehan. Ang isang tigre ay may espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Ito ay maaaring ituring na isang anekdota sa mundo. Ang mga tigre ba ay marunong ding magsanay? Siyempre, hindi maramdaman ni na Cheng Jun at ang iba ang kakaibang ito sa maliit na tigre. Ang kanilang pinapag-aralan ngayon ay lakas sa loob at hindi nila alam kung ano ang espiritu. Kabanata 120. Si Yehan ay nagulat sa kanyang puso paano niya ipapaliwanag ang sitwasyong ito. Sa ilalim ng haplos ni Yehan, ang maliit na tigre ay tahimik na nakahiga sa kanyang mga bisig, at hindi nagtagal ay isinara nito ang kanyang mga mata at nakatulog. Nakita ng mga tao sina Yehan na nahuhumaling sa tigre, ngunit wala silang sinabi. Matapos kumain at uminom, lahat ay pumasok sa butas ng puno upang magpahinga. Hindi makatulog si Yehan at kusang loob na tinanggap ang tungkulin bilang bantay, niyayakap ang maliit na tigre sa tabi ng apoy, nag-iisip, saan nagmula ang lahat ng pagbabago sa gubat na ito. At bakit? Ngayon, ang pagnanais ni Yehan para sa sagot na ito ay lumampas sa kanyang pagnanais para sa mga mineral veins. Brother Ye. Habang nag-iisip si Yehan tungkol sa mga bagay na ito, lumabas si Huang Ying mula sa butas ng puno at umupo sa tabi niya. Tumingin si Yehan sa kanya at ngumiti, anong nangyari, hindi ka makatulog. Nil-shaking ni Huang Ying ang kanyang ulo at nagbigay ng isang mapanlikhang ngiti, si Brother Yemao at ang iba ay masyadong mabaho, kaya't lumabas ako para makakuha ng sariwang hangin. Nang marinig ito, hinaplos ni Yehan ang kanyang ulo at tumawa. Sobrang sikip ng butas ng puno sa mga malalaking tao, kaya't normal lang na hindi makatulog si Huang Ying. Brother Ye, gusto mo ba ang maliit na tigre na ito? Tumingin si Huang Ying sa maliit na tigre na tahimik na nakahiga sa mga bisig ni Yehan, hinawakan ito ng may pagkamausisa, pagkatapos ay niyayakap ito at inilalagay sa kanyang katawan, sinabi na may ngiti, ang maliit na tigre na ito ay talagang cute, at may pagkatao, mas maamo kaysa sa mga malalaking nilalang na nakita natin noong araw. Ngumiti si Yehan at sabi, kung gusto mo, pwede mong yakapin ito para matulog ngayong gabi. Okay, mas mabango ang maliit na batang ito kaysa kay Big Brother Nightcat at sa iba. Habang sinasabi ito, niyayakap na niya ang maliit na tigre at nagpalit ng komportableng posisyon,
hindi alintana ang sagot ni Yehan, at pagkatapos ay iniyakap ang kanyang ulo sa balikat ni Yehan, unti-unting isinasara ang kanyang mga mata. Nang makita ito, ngumiti si Yehan at hinayaan siyang matulog sa kanyang balikat. Marahil dahil hindi tumutol si Yehan, nagpakita si Huang Ying ng dalawang dimple sa mga sulok ng kanyang bibig at unti-unting nakatulog. Ang mga karanasang naranasan sa gubat sa araw na iyon ay nagpagod sa lahat, at ang mga lalaki sa butas ng puno ay narinig ang tunog ng kanilang paghilik. Tahimik na lumipas ang isang gabi. Nakakaintriga, ang gabi ay lumipas ng napakatahimik. Bagaman narinig ang ungol ng mga ligaw na hayop mula sa dilim ng gubat paminsan-minsan, ang posisyon ni Yehan ay sobrang tahimik. Ang mga uri ng hayop na mahilig maglakbay sa gabi, lahat ng uri ng mga ahas, insekto, daga, at langgam, ay hindi lumabas dito. Habang unti-unting umaga, nagising sina Cheng Jun at ang iba ayon sa kanilang mga biological clocks. Nagising sila ng alas 5:30, ngunit si Huang Ying ay natutulog pa rin sa balikat ni Yehan. Kaya't hindi nila siya ginaising kaagad at hinayaan siyang matulog ng maayos. Sa kanilang grupo, lahat ay nagmamalasakit sa 7 taong gulang na batang babae, at parang mga nakatatandang kapatid na nagtutulungan sa kanya sa tuwing may panganib. Nang mag-alas 6, nagising si Huang Ying. Nagising siya sa mga pangil ng maliit na tigre sa kanyang mga bisig. Hey! Maliit na Huang Ying, tumutulo ang laway mo kay Big Brother Ye, bakit hindi mo ito panasan? Nang makita ni Huang Ying na nagising, ang mouse na mahilig mangbuli sa kanya ay agad na nagbiro. Nagpunas siya sa kanyang bibig, ngunit wala namang laman sa sulok ng kanyang bibig, kaya napagtanto niyang tinukso siya ng mouse, kaya't pinandilatan niya ito ng masama at sinabi, Brother Mouse, sinabi mo pa na noong nakaraang gabi, ikaw at si Brother Nightcat ang natulog sa labas dahil masyadong mabaho. Ano, Little Huang Ying, huwag kang magbiro. Kung nataman ako ng amoy, paano pa kaya ang makakabawi sa akin ni Sister Yanzi? Hoy, Mouse, baka gusto ng mga swallows ang amoy na ito sa iyo. Ikaw, hindi mo alam na ako ang pinakamalinis na tao sa 7 grupo. Sabi ng mouse na walang pag-aalinlangan. Pagkatapos niyang sabihin ito, kahit si Cheng Jun ay nagbigay sa kanya ng isang pagtingin ng paghamak. Paano niya nasabi iyon? Pagkatapos, inayos ng lahat ang kanilang mga sarili at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa gubat. Agad na tumakbo ang maliit na tigre sa balikat ni Yehan at umupo roon, parang hindi pa ito nagigising, ngunit napansin ni Yehan na ang maliit na nilalang ay nakatayo sa kanyang balikat ng maayos, kahit na ang mga pagtalon ni Yehan sa gubat ay hindi nakakaapekto rito. Patuloy na pumasok, nakitang mas marami pang malalaking nilalang ang lumalabas habang mas malalim silang pumasok, at mas mapanganib at nakakatakot ang mga ito. Kahit sa kanilang sariling lahi, nag-aaway at nagkakagat sila, at ang mga patakaran ng kaligtasan ay sobrang malupit. Siyempre, habang patuloy silang pumapasok sa Primeval Forest, halos makikita ang mga malalaking nilalang sa lahat ng dako. Hindi may iwasang nakatagpo sina Yehan at ang iba ng ilang mapanganib na nilalang, ngunit sa sandaling handa na sina Yehan at ang iba para sa isang malaking laban, ang maliit na tigre na nakaupo sa balikat ni Yehan ay nagbukas ng kanyang mga mata, at naglabas ng mahina at mabangis na ungol sa mga malalaking nilalang na lumitaw, sanhi ng pagtakbo ng mga ito palayo. Ang tanawin na ito ay nagdulot ng pagkamangha kay Yehan at sa iba. Nakatingin silang lahat sa maliit na tigre. Ang maliit na bagay ay nakatakot sa mga malalaking hayop sa isang ungol. Paano ito nangyari? Baka ang galit ng nilalang na ito ay nagdulot sa mga ibang uri na umatras. Bilang karagdagan, mayroon bang takot ang mga walang isip na nilalang? Ang ganitong pangyayari ay nagdulot ng pagkalito kay Yehan. Ang mga nilalang na nais nilang harapin dito ay walang katwiran, kahit na hindi sila natatakot sa mga baril at granada sa kanilang mga kamay, bakit natatakot sila sa maliit na tigre na ito? Talagang mahusay ang maliit na nilalang na ito. Kaya nitong takutin ang mga malalaking nilalang. Lumapit ang mouse upang hawakan ang maliit na tigre, ngunit hindi inaasahan na hindi lamang ito hindi nagpasok, kundi tila nais pang kagatin siya, kaya't napaatras ang mouse sa takot. Anong, ikaw, little brat? Napaka-furry mo, nakainis ka kay Grandpa Mouse at pinagsunog kita. Ang mga salita ng mouse ay nagpagalit sa maliit na tigre. Tumayo ito sa balikat ni Yehan at naglabas ng galit na ungol. Pinalo ni Yehan ang ulo nito bago ito lumamig. Gayunpaman, ang maliit na nilalang na ito na kayang takutin ang mga mapanganib na malalaking nilalang ay nagbigay kay Yehan ng malaking pagkamausisa, at may lahat ng palatandaan na hindi ito simpleng uri. Lumapit si Cheng Jun na may ngiti at sinabi, mukhang nakuha ni Hanzi ang isang kayamanan. Ang maliit na nilalang na ito ay kayang takutin ang mga malalaking nilalang, at tiyak na makakalabas tayo sa Primeval Forest na ito ng ligtas.